Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna learn today is what the Holy Bible says about the best friend you will ever have. What the Bible says about the best friend that you will ever have. Ano ba sinasabi ng Biblia? Sa Tagalog, pinakamatalik, malapit na kaibigan na meron ka sa buhay mo, na darating sa buhay mo. Sabi ko kanina, every once in a while, as we journey in life, we meet new friends. Kadalasan pa nga, yung kaibigan natin mula elementary pa. And some of us, ang best friend nila is yung kanilang kapatid. Yung kanilang pinsan, kamag-anak. May mga ganun talagang mga tao kung sino yung pinsan mo, yun yung best friend mo. And somehow, high school friend, best friend, hanggang sa sila ay nagdalaga na, nag-college, nagkaroon ng kanilang pamilya. But somehow, some point in our life, meron talaga tayong tinatawag na best friend. Ilan sa atin dito ang meron o yung buhay pa yung best friend? Okay, yun ang tanong natin. Kasi minsan yung best friend ko talaga wala na, napauwi na ni Lord. At ang hirap nang makahanap ng ganong klaseng kaibigan. Di ba? Ilan sa inyo nakaka-relate niyan? Yung best friend mo na yan is one of a kind. Okay? Kaya kung meron kang best friend at hindi pa nakakapakinig ng morning devotion, itag mo yung iyong best friend. I-message mo siya, Beshi, pakinig ka dito. I-send mo sa kanya yung link ng morning devotion. Ilan sa atin dito yung nakakausap niyo pa. Yung nakakasama niyo pa yung inyong Beshi. Sige nga, ako po yun. Ayan. Tapos, itag mo yung pangalan ng best friend mo. Okay? Para mapakinggan din niya ito. It is a very foundational lesson to all of us today. The best friend that you will ever have. Okay? May mga best friend tayo na talagang isang tawag mo lang nandyan na. No, ano man ang kailangan mo, Beshi, andito lang ako. Ayan, yung mga ganyang best friend, yung friend that you can count on. On the other part, on the contradict, somehow, meron tayong naging best friend. Pero ang masakit, si best friend pa, yung nakasakit sa iyo ng matindi. Si best friend pa yung hindi mo inaasahan na sa dinami-dami ng tao sa mundo, si best friend pa ang nakapanakit sa iyo. And at some point, ito nangyayari talaga, no? Si best friend ang nakatuluyan ng iyong love life. Merong ganun talagang kwento, Pilipino. Ano, kahit di naman siguro Pilipino, nangyayari yan. May karelasyon, ipinakilala si best friend, at yun ang naging sanhi ng paghihiwalay. Naku naman, wag naman sana sa morning devotion. Wala yan dito sa morning devotion. Nire-rebuke natin yan. Pero at some point, si best friend ang nakapanloko sa pera, nasira ang relasyon. O ilan dito yon? Okay? Ilan dito yung may na ganun. Somehow, at the journey of life, may best friend ka na tinuring mo. Pero si best friend, sabi ni Elmer, hello best friend. Okay? Yung somehow, ito pa si best friend ang naka-hurt sa'yo. No? Yeah, totoo yan. Now, the Bible says in the book of Song, chapter 5, verse 16, basahin natin ano sinasabi ng Bible sa book of Song. When I was reading the Bible, ito lang yung nabasa kong verse na ito. And this caught my attention, which I believe the Holy Spirit lead me. Song chapter 5, verse 16, the book of Songs. His mouth is most sweet. Yes, He is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend.
O daughters of Jerusalem. Song chapter 5 verse 16, His mouth is most sweet. Yes, He is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. It was God. Si Lord ang nagsasabi nun. And He considered the people of Israel, the people of Jerusalem, His friend. Ayun o. Love you, my best friend. Yan, pagkakataon natin ito, BFF. Ayan. Yung BFF nyo, kung meron man kayong dapat share ng morning devotion, unahin nyo yung BFF nyo. Mas maganda pala yung BFF. No? Best friends forever ba yun, yung BFF? Oo, yung mga kumare ninyo for the longest time, mga BFF nyo yan. It doesn't matter how many they are. Kung mga 3, 4 yung BFF mo, o 5, 6 mo, isang barangay yung BFF mo, itag mo sila. Why? Because we need to learn the best friend that we will ever have. Many of us know the familiar hymn, What a Friend We Have in Jesus. Alam ba ninyo yung kanta na yan, yung What a Friend We Have in Jesus? Or yung kanta, yung modern day song ngayon, yung I am a friend of God. Di ba? I am a friend of God, He calls me friend. Ang ganda ng kanta na yan. No? Na He is not only our friend, our Savior, our Lord. Pero isipin mo yun iba yung level ng friendship eh. No? Iba yung level ng friendship. Nandoon yung confidence. Nandoon yung iyong trust. Pag best friend mo talaga nandoon na yan eh. But we all consider Jesus in our life as our great friend. Ngayon, para maging BFF mo ang someone, para maging BFF mo yan, somehow, kailangan meron kayo talagang may something kayo that really bonds between the two of you. It's either you know each other well. Ngayon, paano natin masasabi na BFF natin si Jesus Christ kung hindi natin siya lubos na kilala? Marami nagsasabi, I am a friend of God. Yes, indeed, He is a great friend. But none of us, some of us, have a complete knowledge of the heights, of the depths, of the widths of His amazing friendship. Yes, kailangan maintindihan nating mabuti kung gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalawak makipagkaibigan ang ating Panginoon Diyos. I'd like to share to you some few of the elements of Jesus' loving relationship with you. Paano ba makipagkaibigan si Jesus Christ? Kasi tayo mga tao, minsan merong mga tinatawag na referral. Okay. Minsan dumarating sa punto ng buhay natin na meron tayong mga kaibigan na concern sa atin, huwag ka makipagkaibigan dyan. Kasi alam mo ganito yan. Alam mo ganito, ganyan. Kasi naging kaibigan namin yan. Naging kaibigan nito yan. Okay. Somehow nagkakaroon tayo ng idea, ano ba klaseng kaibigan yung taong yun? Kaibigan lang ba yun pagka meron ka nagagawang mabuti sa kanya? O masakit pang banggitin niya parang parang hanggat may pakinabang siya sa'yo, kaibigan ka niya. Pero pag wala ka ng silbi, wala na siyang pakinabang sa iyo, wala na. Meron talagang mga ganung tao. Meron talagang ganung tao. No? But how about Jesus Christ? Paano ba makipag-relationship bilang kaibigan si Jesus Christ sa atin? Bigyan ko kayo ng points. Okay? Usually 3 lang ang binibigay natin. Number 1 is, what kind of friend Jesus is? Jesus, He has committed Himself to you as a friend for life. Wow. Wow. Ito talaga yung masasabi mo for life. Yung walang iwanan.
hindi ka iiwan nitong kaibigan mo na ito. Ilan sa atin dito ang aamin? Just be honest. Ilan sa atin dito yung somehow nakaranas na kung meron mang iiwan sa'yo, hindi mo inaasahan yung kaibigan mo pa. Sige nga, survey question lang. Okay, hindi tayo nagre-reminisce ng mga negativities, but I just want you to put a highlight. I just want you to see, to know who Jesus Christ is to us as a friend. Ilan sa atin dito, pero naka-move on na ha. Baka mamaya tawagan nyo pa't awayin nyo. Yung dumating kayo sa point ng buhay nyo na yun pa mismong kaibigan mo na hindi mo inaasahan na BFF mo pa. Siya yung nang iwan, nang loko, gumawa ng hindi maganda sa'yo. Sige nga, be honest lang. Sino dito yung nagkaroon na ng ganun? And I'm not expecting na lahat may ganung istorya. At some point, meron dito talagang ganun. May nangyari, may ganung kaganapan sa buhay natin. And praise God, by the grace of God, napatawad naman na ninyo. Napatawad na natin. Naka-move on na tayo. But Jesus Christ as our friend, He has committed Himself to you as a friend for life. Wow. In fact, itong commitment na ito, sabi ni Lisa, yes, ako po. Sabi ni Tita Carol Richardson, that's true, maraming ganyan. Si Tess, sabi niya, amen po. Yan, nakakalungkot yung ganyan Nakakalungkot talaga yung ganyan. But when Jesus Christ committed Himself to you as a friend, He committed Himself for life. He will never leave you nor forsake you. In fact, this commitment, it lasts more than an earthly lifetime because it is eternal. He will never leave you no matter what you do. You may suffer some dark expectations in your lifetime, but the Lord Himself will never disappoint you. Amen to that. Amen to that. The Lord will never disappoint you. Type in the comment section, my Jesus will never disappoint me. And that's true. Type in the comment section, Jesus will never disappoint me. Hindi ka madi-disappoint kay Jesus Christ at hindi ka niya i-disappoint. Can I see an amen to that? Kindly type in the comment section, Jesus will never disappoint me. And in fact, ano gagawin ni Lord sa'yo? I-appoint ka pa niya. Hindi ka niya i-disappoint, i-appoint ka niya into a new level of maturity. Your friend will appoint you into a deeper level of maturity in knowing Him. Amen to that. Type in the comment section, my Jesus will never disappoint me. Pag na-disappoint ka sa boss mo, na-disappoint ka sa ka-office mate mo, na-disappoint ka minsan sa asawa mo na lang, na-disappoint ka sa anak mo, na-disappoint ka kay BFF, never stumble. Why? Because Jesus will never disappoint me. Yun ang maganda kay Jesus Christ. Di ka niya iiwan. Ano man ang iyong gawin, nandyan siya sa tabi mo. Nandyan siya sa tabi mo. Amen. Dumaan ka man ng matinding bagyo sa buhay. Dumaan ka man ng mga dark expectations. Ano yung mga darkness expectations na yan? Yung mga failures. Yung akala mo abot kamay na ang dream, abot kamay na ang pangarap. Ang tawag doon, dark expectations. Hindi nangyari. Sometimes may mga kaibigan tayo, ang tawag nila pahopya, paasa. May mga ganun tao talaga, mga pahopya, pahope, yun, yung puro hope lang. Paasa.
Hindi ba sinasabi natin, alam mo ikaw paasa ka. Hindi mo naman ginawa, hindi ka naman dumating, hindi nangyari yung sinabi mo, paasa ka. Nadi-disappoint tayo at some point in our life with our friends, kaibigan pa naman kita pero ikaw paasa ka. Yung magkakaharap kayo nung kayong dalawa lang, naku, ang dami-dami sinasabi. Nung magkaharap kayo, kamping-kampi sa'yo. Pero nung nagkaharap-harap na, may mga kaharap ng iba, may sinabi ba akong ganun? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Hindi naman sa ganun. Ano nangyari? Ang tawag doon, disappointment. Madi-disappoint ka. Kasi yung taong akala mo loyal sa'yo, hindi pala. Royal True Orange pala yun. My Jesus will never disappoint me. He will stick to you forever, for life, eternally, eternity, mga kapatid. So He has committed Himself to you as a friend for life. Pangalawa, anong klaseng kaibigan si Jesus Christ? He remains open to you at all times. Walain mo yun? He remains open to you at all times. Yung open talaga siya. May mga kaibigan tayo at some point in life, somehow, alam mong may reservation sa'yo. Alam mong merong hindi sinasabi sa iyo. May reservation siya sa ganung bagay. Hindi mo rin maiaalis. Baka dating nasugatan, naging sobrang open, pero yung kanyang openness, nagamit sa kanya or na-disappoint siya through those things. Kaya tuloy hirap ng magtiwala ang mga tao. But Jesus Christ, He remains open to you at all times. Why? Jesus will show you as much as you want to know about Him. Sabi ni Jesus Christ, gusto mong malaman? Ito, ituturo ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Paano natin makikilala ng buong buo ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin ang Bible. Basahin ang Bible and you will know Him more. You will know Him more. You will know Him more. Why? Because He remains open to you at all times. Hindi ba't may mga kaibigan kayo na pagdating doon sa bagay niyan, ayaw niyang pinag-uusapan? Pagdating sa bagay niyan, ayaw niyang i-share sa iyo. May reservation siya. May tinatago sa iyo. Samantalang ikaw open na open ka sa kanya. Lahat sinasabi mo, lahat sineshare mo, hindi ba't parang nakakasad naman? Na sobrang open mo sa kanya pero siya meron siyang tinatawag na reservations sa iyo. But Jesus Christ as your friend, He will show you as much as mas gusto mo pang malaman, I will give you more. Sabi ni Jesus Christ, rock and roll tayo. You will know me, a lot about me. He will reveal it Himself to you. He will never keep you from you. He will never keep anything from you about Himself that you need to know. At ito maganda. The more na nakikilala natin si Jesus Christ as our friend, as our Father, as our Savior, grabe, dati kaibigan lang ang pagkakakilala ko pero siya pala ang tatay ko. Siya pala ang tagapagligtas ko. Siya pala ang nagpo-provide ng pangangailangan ko. He is not just a friend, He is more than a friend. He is my Lord. He is my Savior. Wow. The more you know this friend, the more you become stronger every day. The more you know this friend, the more He adds value to your life. The more you know this friend, the more He reveals Himself to you, the more you become mature. The more you grow in the knowledge of Him. Wow. So 2 beses na ito. Ano yung una? He has committed Himself to you as a friend for life. He remains open to you at all times. Mamaya malalaman nyo yung significant itong 3 points na sinare ko sa inyo. And this is the last part. Every day, Jesus as a friend, every day, He extends His loving invitations to you. Bakit yun ang ginamit nating word?
araw-araw, dinudugtungan, dinadagdagan ng Panginoon Diyos. Ini-encourage ka niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Ini-invite ka niya. Ini-encourage ka niya. Ini-inspire ka niya through His love. Why? Our friend, Jesus Christ, who will never disappoint us, who is always open to us at all times, who always extends His loving arms to us. Bakit nga ba ganun? Because He knows how to meet your deepest longings, and He remains sensitive to your wants as well as your needs. Jesus Himself is an inspiring, comforting listener who hears exactly what you say and always provides the very best for you. Ganyan magmahal ng kaibigan si Jesus Christ. Ini-inspire ka niya in a way na pinakikinggan niya lahat ng sinasabi mo sa kanya. Word per word, heart per heart, mind per mind, life after life, He listens to you. At pinoprovide niya yung pinaka-the best para sa iyo. Walang reservation. Ipinagkakaloob ng ating mabuti, tapat, mapagmahal na kaibigan na ang pangalan ay Jesus. What kind of friend is Jesus? John 15:13. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Wow. Wow. Isang kaibigan na ibinigay ang sariling buhay para sa pagmamahal niya sa kanyang mga kaibigan. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? May kaibigan ka bang ganyan? Handang ibigay ang buhay para sa iyo? Wala. Jesus lang. Sabi nga nila, bakit asawa ba kita? Kapatid ba kita? Anak ba kita? Kaibigan lang tayo, ha? May pamilya ako, anak ba? No. No one. Kung meron man, praise the Lord. Kung may kaibigan kang gano'n na handang ibuwis ang buhay. Pero totoo nga ba? Baka pag nandyan na yan, joke lang. Baka pag nandyan na, talagang life situation na. O kala ko ba, you're willing to die for me? Ikaw naman, di ka mabiro. Joke lang yun. Hindi ba? Jesus is the kind of friend who willingly laid down His life as payment for our sins. Alain mo yun? Para tubusin tayo sa kasalanan, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa kasalanan natin nung nakaraan, sa kasalanan natin ngayon, at sa magiging kasalanan natin bukas. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin bilang kaibigan, Ama, Diyos. Hindi siya nagreklamo without complaint. He bore all your sorrows, all your sufferings, and He guarantees us that He will never leave us nor forsake us. Ano sabi ni Jesus Christ? John 14:18, I will not leave you orphans, I will come to you. Hindi ba ang sarap nun? Pinangako ni Jesus Christ sa atin, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. May pinagdadaanan, may moment ka ngayon. Sabi ni Jesus Christ, I am your friend. Hindi ka iiwang mag-isa. Hindi kita iiwang mag-isa. Hindi ako kagaya nung BFF mo dati, iniwang ka sa ere.
Hindi ako kagaya nung BFF mo na nung time na kailangan mo hindi mo matawagan, hindi mo ma-text, hindi nagre-reply o kung tinatawag na scene mode. Ilan dito yung ganyan, yung kailangan mo yung kaibigan mo, tinext mo, tapos scene mode. Type in the comment section, meron po pastor. Meron po. Ilan dito yon? Yung naka-encounter na ng ganyan, yung kaibigan na laging scene mode. Sige nga, scene mode. Meron po. Oh, amen. Kindly type amen to that kung meron kayong kilalang ganyan. At kung kilala ninyo, itag ninyo. Makinig ka. Ang ganda ng message ngayong Friday. Yung kaibigan mo na scene mode. Pag kailangan mo na scene mode, pero pag, uy, halika, may barbecue. Uy, halika, punta tayo doon. Sagot ko, andyan na para ang bilis mag-reply. Pero pagka yung mga ngailangan ka at lalapitan mo, scene mode. O tamo, sabi ni Kuya Ray, amen. Ni Janet, amen. Sabi ni Norlin, meron. Meron talaga. Sabi ni Elmer, meron po. O sabi ni Quincy, meron po, pastor. Hindi ba? But here's the good news. Si Jesus Christ, hindi lang scene mode yan. Action mode. Rescue mode. Yan si Lord. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y darating sa inyo. Jesus is a friend who sticks closer than a brother. He sticks closer than a brother. Ano sabi ng Proverbs? A man who has friends must himself be friendly. But there is a friend who sticks closer than a brother. May kaibigan na mas madikit pa kaysa isang kapatid. O hindi ba totoo naman? May kaibigan kayo sa buhay niyo na para mas higit pa sa magkapatid ng turingan. Eh yung kuya mo, hindi kayo ganun ka-close, pero yung kaibigan mo, ito talaga yung talagang I've met a lot of friends in my life. Living in a squatter area, walang iwanan. Kaya 3, 5, 6, 7, 2 lang kayo against many, walang iwanan. Sabi nga nung mga salitang kalye nung araw, bugbog kung bugbog. May mga ganun talaga. Dumarating sa punto na yan. Kaya nga siguro hindi tayo napagkalooban ng magandang kutis dahil puro bugbog nung araw, nung maliit pa. A friend who sticks closer than a brother. He's a friend who walks by your side through everything. Tol, walang iwanan. Malalampasan natin to. Laban kung laban. Through everything, He will stick closer to you. And because Jesus gave Himself for all people, we, His followers, we should give ourselves completely to Him. Ganon din tayo. Ano yung significant ng 3 points na yan? Kung si Jesus Christ kinumit ang kanyang buhay sa atin bilang kaibigan, and He committed His life to us eternally, hindi ba dapat ganon din tayo? I-commit din natin ang ating sarili sa Panginoon. Hindi lang dito, eternally makakasama natin siya. Ano pa? Kung si Jesus Christ open sa atin about Him, about all of Him, huwag na tayo mag-reserve sa sarili natin. Maging open din tayo kay Jesus Christ. Maging open tayo sa Panginoon. Ano man na nagawa nating mali, tandaan natin, hindi man natin sabihin kay Lord, nakikita ni Lord. Nakita ni Lord. Maging open din tayo. Wala na tayong reservation sa Panginoon. Todo na. Kung yung kaibigan natin si Jesus talagang todo na sa atin, itodo na rin natin. Ang pakikipagkaibigan, ang relationship natin. At every day, dagdagan natin ng pagmamahal natin sa Panginoon. Araw-araw mahalin natin ng higit pa sa kahapon ang pagmamahal natin sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, for the love of Christ compels us. Sabi nga that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. We are ambassadors of Christ, mga kapatid. Kung papaano ang relationship natin
sa ating Panginoon Diyos. Kung paano tayo minamahal ng Panginoon Diyos. Kung paano nakikita ng mga tao na meron tayong best friend. Ang pangalan si Jesus Christ. Ganon din natin i-share sa iba. Ang tanong ko sa inyo kapatid, may kaibigan pa kayo? May kilala ba kayo somehow? Mag-anak nyo pa? Kaibigan nyo pa na walang relationship kay Jesus Christ? Sa tingin nyo kapatid, sino sa buhay ninyo, who in your circle of friends, who in your circle of influence needs to be reconciled to God? Yung mga tao na mapag-isa, kasi nasaktan sa mga nangyari sa buhay. I-share ninyo kapatid, alam mo may kaibigan ako, papakilala ko sa iyo. Sino yan? Ang pangalan niya, Jesus. Itong kaibigan ko na ito, na gusto kong maging kaibigan mo na rin, hindi ka niya iiwan. Wala siyang reservation. At mamahalin ka niya araw-araw kahit sino ka man. Kahit ano pa man ang pinanggalingan mo, ano man ang gawin mo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Gusto ko makilala mo yung kaibigan ko. Is there anyone in your circle of friends who needs to be reconciled to God? Who needs to be a friend of God? Sino yun? Who do you know that needs to find a friend in Jesus? For sure, marami kayong kaibigan na ganyan. Marami kayong kaibigan na ganyan. This coming Sunday, we're gonna start a new series, a 4-week series that I don't want you to miss. And I am sure, mga kapatid, God will use you to share to many people what kind of friend, who really Jesus is in the life of people. I hope and pray na may natutunan tayong 3 bagay. That in return, we can also give back to God. 3 bagay, paano makipagkaibigan? Anong klaseng kaibigan ng ating Panginoon Diyos? Pwede nyo rin gamitin yan as your standard in dealing with friends, having friends, at i-analyze nyo yung mga kaibigan ninyo. Ito ba'y kaibigan ko na may reservation pa? Ito ba'y talagang todo-todo sa akin ito? Hindi ba ako iiwan nito? It is a life guidance to us. Galing sa Bible yung pinag-aralan natin. What the Bible says about friend that we have in Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa relationship na patuloy mong pinalalago, pinatitibay, Panginoon Diyos. Lord, ngayon naunawaan namin not only that you are our Lord, our King, our Master, but you are also our friend. Not only a friend, but our best friend. Salamat, Lord. Na-empower kami, Panginoon, na kahit sabihin mo na may nangyari sa mga BFF from the past, but you are always there for us. Ikaw, Panginoon Diyos, yung aming BFF. Ikaw yung aming best friend for life, Panginoon Diyos. And we thank you to that. We are so thankful for that, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Sa lahat ng magkakaibigan, pagtibayin mo pa, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Mga mag-asawa na mag-best friend na din, mas lalo mo silang pagtibayin. Mga bagong nag-asawa, Lord, dalangin namin that they will become more closer to each other as a friend, as a husband, as a wife. Ang sarap, Lord God, no, na mag-asawa na, mag-best friend pa. Magkamag-anak, mag-best friend. Magkumare, mag-best friend. Lord, thank you because you are the foundation of our friendship. And we love you as we honor you today, Father God. May we enjoy the rest of the day and traveling mercy be upon the life of your children today, Father God. Wherever they go, saan man sila magpunta, Panginoon, ingatan, protektahan, patnubayan, pagpalain ng bawat isa. We give you all the glory and the honor, Lord God, that excited kami sa message mo for us this coming Sunday. Dalangin namin, Panginoon, ang Morning Devotion family become stronger and stronger, and we were gonna share, conquer the multitude
by your words. As we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, our prayers. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong bumabati na isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, best friend for life, none other than Jesus. At huwag kakalimutan mga kapatid, we are blessed by